Yo, what's up mga master? Mark Music here. Pag-usapan nga natin yung about sa fingerstyle. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan. Kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! So, yung fingerstyle mga master, napakalawak niyan mga master. Hindi ko siya magawa ng buo talaga na video about sa fingerstyle. Pero, magbibigay lang ako ng tips para malaman nyo kung paano mag fingerstyle. For example, sa kay buti-buti mo Panginoon. Ay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras. At syempre, alam mo rin yung notas sa fretboard kahit papaano. Meron din namang nagpi-fingerstyle na pakinig lang nila. Bonus na yon para sa katalas na pandinig. Pero, kung gusto mo talagang matutunan mag fingerstyle kahit hindi ganun katalas yung ating pandinig, sundan mo to. Alamin mo muna yung mga nota dito sa fretboard para malaman mo na yung ating chord progression pala ng G. Ito, meron tayong G major scale. Ginawa ko dun is octave na lang din yun, pero yung G major scale is meron lang siyang G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. Sa G major scale lang to, kasi sa ating sample ngayon. Kasi sa fingerstyle is parang pinapakanta natin yung gitara eh. Kumbaga, hindi all the time i-strum natin yan. Kaya alamin natin yung kanyang mga bass note. Yan. Pag alam natin yung mga nota sa fretboard, so yung chord progression natin kanina na G, E minor, C, D, gagawin natin yan yung bass note niya. So yung bass note niya nandito. Buti-buti mo. Pwede natin gagawin yung open niya. Panginoon. At pwede rin yung dito octave niya. Yan. Depende yan sa inyo. Basta alam mo talaga yung nota sa fretboard. So ganito nang gagawin mo. Buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras. Yan. Gamitin nyo ng ating thumb. Kumbaga, siya yung foundation ng ating ipi-play na fingerstyle kay buti-buti mo Panginoon. Practice mo yung mga daliri mo yan na kunin yung scale na yon. Example sa G major scale yan. Ang ginagawa ko is itong tatlong daliri ko, ito, index, middle at ring, yan. Ang ginagawa nila is nakadesignate sa, ito lang, kagaya nito, sa aking ring finger, nakadesignate lang siya sa E na string. At ito yung aking middle finger, nakadesignate lang siya sa B string. At itong index is sa G, at pwede rin siya pupunta dito sa D string yan. Para sa akin. Pero depende yan sa inyo kung paano nyo gagawin. Pwede namang isang daliri lang yan. May nagpi-fingerstyle lang isang daliri lang. Pero ito kasi yung parang magaan at relax. Wala masyadong movement. Ito yung ibig kong sabihin mga master. At ito yung isa. Yun siya mga master, di ba? Tumatawid-tawid pababa yung aking index. Pero kung kaya nyo naman yun at komportable kayo dun, pwede yun. Ang mahalaga lang naman is masasapul natin yung scale. At ito na, kung paano natin i-apply yung ating scale. So pag i-apply natin yung scale, hahanapin natin siya sa mismong tunog or maghahaming tayo. Ibabagay talaga natin yung ating scale sa ating humming. Nag-i-start yung kay buti-buti mo Panginoon. Kay buti-buti mo. So, nag-start siya sa root. So G. Kay buti-buti mo, biglang baba. So gamitin natin, isa-isahin natin yung ating scale na G, A, B yan. Isa-isahin natin. So kay bu. Oh, wala siya sa A na note. Kay bu. Wala rin siya sa B na note. Kay bu. Oh, medyo malapit na siya pero wala pa rin. Nasa C na note ito. Kay bu. Kay bu. So nandito siya sa D na note. Kasi ito yung sumaklaw doon sa ating melody.
sa ating hinahaming. Kay yun, nakuha na natin yung dalawang nota. So, kay buti, yan, buti. So, hanapin na naman natin yan. Kay buti, yan, umangat ako ng E. So, hindi siya yung kanyang melody. Ulitin ko, kay buti. So, dalawa pa lang D ang nandito sa kanyang melody. Kay buti mo. So, hanapin mo lang talaga yung kanyang scale. Isa-isahin mo lang, nandyan lang yan sa scale naglalaro. Kay buti mo, Panginoon. Yun. Binilisan ko lang mga master kasi tatagal tayo pag sisipra pa tayo ng isa-isa dun. Basta ini-emphasize ko lang sa inyo na doon lang talaga ako naglaro sa major scale ng G. Ito yun, oh. G, D, 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 E, D, C, B, A, B. Yun. Nandun lang lahat. Kahit yung chorus part, oh. G, A, G, G. Octave niya kasi. F sharp, E, D, B, D. Yun. Basta ito mga master, ito tips ko sa inyo. Isa-isahin nyo talaga yung mga nota. Nandyan ka lang sa scale. Siyempre, pipili kayo ng mga chord progression na walang mga barrow chords. As beginners kasi nag-start tayo, paano tuklasin yung fingerstyle. Kasi pag kukuha na tayo ng mga fingerstyle na may mga barrow chords, yan, mga ibang mga chords na wala sa key ng family chords, yan, may tackle na tayo about dyan kung bakit nagkakaroon ng barrow chords. Pero ito, start kayo sa basic, makukuha nyo ng dandahan. Huwag kayong kumuha or kumapa ng fingerstyle na mga technical, yan, yung mga mahirap. Huwag nyo munang gawin yun. Ang gawin nyo dun lang sa mga basic, simple na mga fingerstyle. Kasi yun lang naman yun eh. Kaya nabuburn out tayo kasi pinipilit natin kunin yung mahirap agad. Kaya magagawa mo na to. Yun. Hindi ganun lang kadali matutunan ang fingerstyle. Marami ka talagang dadaanan na mga proseso para makuha yun. Walang exact na sabihin na isang tutorial lang na yan, ganyan ang fingerstyle agad. Isang tutorial lang siya, hindi. May mga tips, yan, kagaya ng ginagawa ko ngayon, tips para makuha yun. Kaya nakikita natin yung mga nagpi-fingerstyle, hindi ganun kadali yan ang pinagdaanan nila. Nakadami yan, may mga alam na yan, rooted na yan. At yung iba nakikita natin na bakit hindi niya alam yung scale pero nakakapag fingerstyle siya. Malamang sa malamang nakakita siya ng mga tutorial, maraming mga tutorial na about fingerstyle ng ganito, ganyan-ganyan, maraming tutorial. Pero pag magbago ng key or magbago ng posisyon sa ating mga daliri, mahirapan na sila doon mag fingerstyle kasi nakabase sila sa mga tutorial. Ibig kong sabihin ito mga master, sa fingerstyle natin, example, kay buti-buti mo Panginoon, nasa key of G tayo. Ito yung kanyang fingerstyle. Yan. Pag A na yung ating key, is ganito na siya. Yun. Kumbaga, pag alam mo yung mga nota sa fretboard mo, hindi ka mahihirapan kung saan mo kukunin yung mga scale niya. Yun siyang ibig kong sabihin mga master. Kaya, much better pa rin na alam natin yung mga nota sa ating fretboard. At familiar tayo sa mga scale. Yun kasi siya mga master, yung pinaka-key. May iba matatalas yung pandinig kaya nakakapag fingerstyle. Pero dun lang yun sa part na standard kasi napapakinggan nila. Pero pag gagawin na nila na iba-ibang key, doon na.
mahihirapan na yung iba mag finger style. Yun siya mga master. Kaya the best pa rin na aralin mo yung mga nota sa fretboard mo. So hanggang dito lang sa tips natin na ito mga master. Nakapulot kayo ng konting idea kung paano mag finger style. So huwag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.